Kabanata 151 hanggang 170. Hindi nila akalain sa panaginip nila na kakayanin ni Richard na talunin ang 8 o 9 na mabangis na mag-isa. Siya ay kahit naganap na hindi nasaktan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Lalong natigilan si Bowden. Kinusat niya ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Alam niyang kasamahan ni Lily sa trabaho si Richard. Hindi niya inasahan na ang isang regular na manggagawa sa opisina na tulad ni Richard ay makakalaban ng husto. Niyugyug siya nito ng malalim. Biglang tumahimik ang buong lugar. Napakatahimik na kahit isang pin drop ay maririnig. Gaano kalakas. Si Lily ang unang nag-react. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang. Napakagwapo at lalaking-lalaking ipinakita ni Richard kanina. Nagsimulang tumingin si Lily kay Richard na may kaunting paggalang. Oo, ang ganda ni Richard. Parehong nasasabik sina Serena at Jared na makita ang kakayahan ni Richard. Paano ito posible? Napatikip ng bibig si Rizzy sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Si Richard ay basura ng Manson Company bago ito. Hinding-hindi siya gagantay kahit paano siya bugbugin o pag-alitan. Sa sandaling iyon, tila ibang tao si Richard. Natalo niya mag-isa ang napakaraming matipunong masasamang tao. Ang kanyang maringal na figure ay sapat na upang magdulot ng takot sa sinuman. Walang kamalay-malay na kinurot niya ang mukha niya kung nananaginip ba siya. Ang sakit sinabi sa kanya na totoo ang lahat. Kasuklam-suklam. Mariin na ikinuyom ni Duncan ang kanyang mga kamao. Labis na umasim ang ekspresyon niya. Siya dapat ang magpapakitang gilas. Gayunpaman, hindi siya sapat at nakakahiya na sinampal ni Walter. Sa halip, ginamit ni Richard ang kanyang martial arts skills para masindak ang lahat ng naroon. Hindi lamang nailigtas ni Richard ang dalagang nasa kagipitan. Inagaw pa ni Richard ang kaluwalhatiang dapat sa kanya. Biglang naging bida si Richard sa palabas. Halata naman kung gaano kaseloso si Duncan. Bowden, ikaw na ngayon. Bakas sa mukha ni Richard ang pagngisi. Ang kanyang kamay ay nakabalot sa isang kamao habang siya ay nagsimulang maglakad patungo sa pangunahing salarin sa likod ng lahat. Anong sinusubukan mong gawin? Di huwag kang lalapit. Si Bowden ay labis na natakot. Nakatingin siya. Bakas sa mukha niya ang takot at naisipan pang tumalikod para tumakbo. Gayunpaman, ang kanyang mga paa ay masyadong mahina, at tumangging makipagtulungan. Sinipa ni Richard si Bowden sa lupa, at tinapakan ang dibdib ni Bowden. Nanunuya, napakawalan mo. I think I should snap your arms or maybe your legs. Baka sakaling maalala mo ang lesson mo. Hindi. Halos minus ni Bowden ang sarili sa takot. Brat, huwag kang masyadong mayabang. Binabalaan kita. Kahit hawakan mo man lang ng buhok ang pinsan ko, hindi kita bibitawan. Galit na sigaw ni Walter habang siya ay nasa lupa. Kahit na si Richard ay napakahusay, si Walter ay isa pa ring kapansin-pansin sa underworld. Siya ay may reputasyon sa pagiging walang awa. Hindi niya aaminin ng ganoon kadali ang pagkatalo niya kay Richard kahit na sa sandaling dahado siya. Hindi mo ako bibitawan. Anong biro? Ang buhay mo ay nasa aking mga kamay ngayon. Wala akong planong pakawalan ka ng madali. Natuwa si Richard sa sinabi ni Walter. Tumingin siya kay Walter na parang tulala. Pagkatapos nun, pumikit siya at maririnig ang isang malinaw na kaluskos. Nagpakawala si Bowden ng dalamhati. Hindi bababa sa 2 o 3 sa mga bones. Cage ang nabali. Brat, tumigil ka na. Naging pabaya lang ako sa pagkakataong ito, kung hindi, hindi ako nahulog sa iyo. Kung maglakas loob ka, bigyan mo ako ng ilang minuto. May tatawagan ako ngayon. Pagkatapos, sisiguraduhin kung hindi ka makakaalis ng payapa. Kabanata 152. Galit na galit si Walter, at may masamang tingin sa kanyang mukha. Tapos bibigyan kita ng kalahating oras. Sige at tawagan mo kung sino ang gusto mo. Tingnan natin kung gaano ka talaga kakaya. Ngumisi si Richard. Sila ay nasa isang legal na lipunan. Kahit na binugbog niya si Walter at ang kanyang mga tauhan,
walang paraan na maaari niyang gawin ang anumang bagay sa kanila. Sa karamihan, maaari lang niyang turuan sila ng leksyon. Gayunpaman, tila tumanggi si Walter na matuto ng kanyang aralin. Kung naaalala ni Walter ang sama ng loob na ito at sinubukan niyang maghayganti sa hinaharap, maaaring mapunta ang sama ng loob sa pamilya ni Lily. Iyon ay magiging mapaminsala. Siya ay hindi kapani-paniwalang sanay, kaya hindi siya natatakot sa anumang paghihiganti mula kay Walter, ngunit ang pamilya ni Lily ay mga karaniwang tao lamang. Walang paraan na magagawa nilang tumindig laban sa paghihiganti ni Walter. Ang pinakamahusay na paraan upang mahawakan ito ay ang ipatawag kay Walter ang lahat ng kanyang makakaya sa sandaling iyon. Pagkatapos noon, matatalo na sana ni Richard si Walter hanggang sa mapuno ng takot at kawalan ng pag-asa si Walter. Iyon ang tanging paraan upang harapin ito ng maayos. Sige, ikaw na mismo ang nagsabi. Huwag mong pagsisihan. Tuwang-tuwa si Walter. Dali-dali niyang kinuha ang phone niya at nagsimulang tumawag. Nagulat si Seren, Lily, at ang iba pa sa ginagawa ni Richard. Richard, nababaliw ka na ba? Lahat sila ay masasamang tao mula sa underworld. Hindi ka ba naghihintay na mamatay kung bibigyan mo sila ng pagkakataong tawagan ang kanilang mga lalaki? Nagalit si Rizzy. Tama na, Richard. Pakiramdam ko ay dapat na tayong tumawag ng pulis ngayon. Dapat ibigay natin ito sa pulis. Nag-aalala rin sina Serena at Lily. Huwag tumawag ng pulis. Pinatatakot ka lang ng mga taong ito kanina. Wala talaga silang ginawang masama sa iyo. Kahit nahayaan mo ang mga pulis na makipag-usap sa kanila, sila ay palayain pagkatapos ng ilang araw sa bilangguan. Walang kahulugan iyon. Umiling si Richard. Hindi nakaimik si Lily at ang iba pa. Alam nilang tama si Richard. Ang mga tauhan ni Walter ay nakaranas ng lahat sa kabilang mundo. Gumawa sila ng anumang seryosong krimen, walang magagawa ang pulis sa kanila. Kahit walang kwenta na isumbong sa pulis, hindi ka rin dapat magpakitang gilas. Malungkot na sabi ni Rizzy. Akala niya ay nagpapakatanga lang si Richard sa harap ni Lily. Hindi ako nagpapakita, gusto ko lang harapin ang problema para kay Lily. Wala sa kanila ang mabubuting tao. Nag-aalala ako na target nilang maghayganti ang pamilya ni Lily sa hinaharap. Ang tanging paraan para matigil ito ay ang ganap na pakikitungo sa kanila ng karahasan. Saka lang natin malulutas ang issue. Mahinahong sabi ni Richard. Ano? Sa tingin mo maghihiganti sila sa pamilya ko? Namumutla sa takot ang pamilya ni Lily. Napagtanto na lang nila kung gaano kabigat ang problema pagkatapos ng sinabi ni Richard. Pagkatapos ng lahat, pinagbantaan na sila ni Walter, na hinihiling na mag-ingat sa kanilang paglabas sa hinaharap. Si Bowden ay hindi isang taong hahayaan lamang na magpahinga ang mga bagay. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga alalahanin ni Richard ay hindi walang batayan. Richard, anong gagawin natin? You have to help us. Hinawakan ni Serena ang braso ni Richard, at puno ng takot ang mukha nito. Si Richard ang tanging posibleng tagapagligtas nila sa sandaling iyon. Maliban sa umasa kay Richard, wala na siyang ibang magawa. Huwag kang mag-alala, bahagyang ako ang dahilan nito. Talagang lulutasin ko ang usapin para sa iyo. Saad ni Richard. Mahilig ka talagang magsalita. Wala kang pera o kapangyarihan. Paano mo ito lulutasin? Chapter 153, sa tingin mo ba hindi ka matatalo? Dahil lang sa marunong kang martial arts. Anong biro? Sinaway siya ni Rizzy. Kahit na nakita niya lang na sanay si Richard, wala itong ibig sabihin. Kung si Walter ay humingi ng higit pa at mas malakas na help. Hindi kakayanin ni Richard. Ang napakaraming bilang. Higit pa rito, paano kung talagang makayanan ito ni Richard? Ang lipunan ay nawalan na ng anumang pangangailangan para sa material na sining. Pera ang tunay na kapangyarihan. Ang isang taong walang kapangyarihan o pera tulad ni Richard ay makukulong lamang sa kalahati ng kanyang buhay kung hindi niya sinasadyang mapilayan ang sinuman sa isang fig.
Sa huli, naramdaman niyang napakawalang muwang ng iniisip ni Richard. Ang pamilya ni Lily ay parang binuhusan lang sila ng malamig na tubig. Alam nilang tama si Rizzy. Walang kapangyarihan si Richard, hindi magiging madali ang pagharap sa usapin. Kung si Richard ay hindi makayanang harapin ito ng maayos, siya mismo ang nasa panganib. Paano niya matutulungan ang kanilang pamilya? Huwag kang mag-alala, I have my ways. Ngumiti si Richard. Kahit na siya ay isang taong walang kapangyarihan, kilala niya ang ilang mga tao na may ilang sway. Halimbawa, naroon si Iris. And the Youngs, o kahit si Bernard and the Wicks. Kung talagang hindi niya kayang harapin ang bagay na iyon, maaari lang siyang humingi ng tulong kay Lily o Bernard sa pinakamasamang sitwasyon. Gayunpaman, bago niya maipaliwanag ang mga bagay, biglang lumakad si Duncan ng may pagmamalaki. Miss Cameron, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na lang ito sa akin. Tutulungan kitang harapin ito. Hinampas ni Duncan ang kanyang dibdib. Katiyakan. Si Duncan ay labis na nalungkot matapos na nakawin ni Richard ang kanyang kulog sa pamamagitan ng pambubugbog sa mga tauhan ni Walter. Ang pagkakataon ay narito para sa kanya. May mabigat na problema ang pamilya ni Lily sa harap nila, kaya natural na kailangan niyang umahan. Hindi niya kayang hayaang nakawin muli ni Richard ang kanyang kulog. Ikaw. Nagdududa ang pamilya ni Lily kay Duncan. Kanina pa nagyabang si Duncan, at sinampal siya ni Walter hanggang sa magtago siya ng tahimik sa Comer. Malinaw na naalala nilang lahat ang nangyari, kaya walang paraan na mahuhulog sila sa sinabi ni Duncan. Tama. Nag-message ako sa tatay ko kanina. Malapit na siyang pumunta dito kasama ang mga tauhan niya. Sa kanyang mga koneksyon at kapangyarihan sa lumang lungsod, lahat ay kailangang sumuko sa kanya. Kung gagawa siya ng hakbang, siguradong magiging maayos kami. Pagmamalaki ni Duncan. Ang galing. Kung magpapakita ang ama ni Mr. Richard Ard, siguradong magiging maayos kami. Masayang sabi ni Rizzy at Tomas. Ang dalawa sa kanila ay personal na nakita ang mga kakayahan ni Duncan. Noon at alam nila na ang ama ni Duncan, si Anthony, ay may parehong pera at kapangyarihan. Napakadaling pakitunguhan ng mga, Tita Serena, mukhang naligtas ka na. Tuwang-tuwang sabi ni Rizzy na hindi pinansin ng tuluyan si Richard. Nagpalitan ng tingin ang pamilya ni Serena sa isa't isa. Hindi sila nagtiwala kay Duncan, ngunit salamat sa reaksyon ni Rizzy, nagsimula silang magtiwala. Gayunpaman, mayroon pa rin silang pagdududa. Nag-aalala sila na si Duncan ay hindi mapagkakatiwalaan gaya ngayon. Sa sandaling iyon, maririnig ang galit na mga yabag sa labas. Sinong nang ahas na saktan ang anak ko? Dapat may death wish ka. Isang magaspang at galit na boses ang narinig. Isang mabilog na lalaki na mahigit sa 50 taong gulang ang nanguna sa mahigit 20. Kabataan at matipunong mga lalaki na may mga baton sa kanilang mga kamay na galit na galit. Si Anthony iyon. Kabanata 154, Tay, sa wakas nandito ka na. Masayang tumakbo si Duncan. Kung titignan ang bahagyang namumulan na pasa. Sa mukha ni Duncan ay para siyang sinampal. Galit na galit si Anthony. Duncan, sino ang naglakas loob na sampelan ka? Kamusta na? Sila. Siya yun. Galit na itinuro ni Duncan si Walter. Pagkatapos ng ilang sandali ng pahinga, sa wakas ay umakyat ang mga tauhan ni Walter na nahihirapan. Hindi nila inaasahan na makakabangga nila ang mga tauhan ni Anthony. Turuan mo sila ng leksyon. Sigaw ni Anthony. Kaway-kaway, sinimulan ng kanyang mga tauhan si Walter at ang iba pa. Anthony, ako si Walter. I'm warning you, my boss is. Natigilan si Walter. Bago pa man niya may sigaw ang pangalan ng kanyang amo, isang binata ang nagpadala ng baseball bat sa kanyang ulo. Sino si Walter? Hindi ko pa siya narinig dati. Bugbugin silang lahat. Nanunuya si Walter. Si Walter ay hindi isang malaking figure sa underworld, at hindi siya gaanong sikat. Narinig niya. Noon si Anthony, ngunit hindi siya kilala ni Anthony.
Paanong mapapansin ni Anthony ang isang hamak na thug? Bang! 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 Sa utos ni Anthony, mas walang awa na binugbog ng mga lalaking nasa ilalim niya ang mga tauhan ni Walter. Binugbog na ni Richard ang mga tauhan ni Walter. Lahat sila ay nanghina ng husto. Marami ring lalaki ang dinala ni Anthony, kaya hindi kami magkatugma. Ilang saglit lang, muling naiupi sa lupa si Walter at ang kanyang mga tauhan. Lahat sila ay mapoprotektahan lamang ang kanilang mga vital point habang sila ay binugbog ng marahas. How dare you slap me just now? Alam mo na ba ang lugar mo ngayon? Kinuha ni Duncan ang pagkakataong sumugod at sinipa si Walter. Pagkatapos noon, naalala niya si Bowden na sinusubukang ilayo si Lily sa kanya. Lumakad siya sa tabi ni Bowden at malamig na sinipa si Bowden ng ilang beses, dahilan para mapasigaw si Bowden sa dalamhati. Natigilan ang pamilya ni Lily sa nakita. Nag-alinlangan sila sa mga kakayahan ni Duncan, ngunit nang makita nilang dinala ni Anthony ang napakaraming lalaki, lahat ng kanilang pagdududa ay nawala. Higit sa lahat, may pera at kapangyarihan si Anthony. Kahit nasaktan niya silang lahat, madali niyang kakayanin. Hindi yun magagawa ni Richard sa kanyang kakulangan sa yaman. Tita Serena, nakikita mo na ba? Sinabi ko naman sa iyo na hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na walang ginawa si Richard ngayon, nagawa pa rin ni Mr. Richard Ard na. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Excited na sabi ni Rizzy. Ipinakilala niya si Duncan kay Lily bilang isang potensyal na manliligaw. Sa kung paano nagpakitang gila si Duncan sa harap ng buong pamilya ni Lily, natuwa siya. Tama iyan. Kahit wala ang lalaking ito, kakayanin ko. May ginagawa lang siyang walang kabuluhan. Si Duncan ay matagumpay na naglakad pabalik. Tumingin siya kay Richard na may paghahamon ng ekspresyon, ha? Richard ay hindi man lang nag-iwas ng tingin kay Duncan. Nagplano lang siyang turuan ng leksyon sina Walter at Bowden para wala silang magawa sa hinaharap. Dahil tinulungan siya ni Anthony sa bagay na iyon, nakatipid siya ng maraming pagsisikap. Masyadong masikip dito. Ay drag ang lahat ng lalaking ito palabas. Nanunuya si Anthony habang sinenyasan ang kanyang mga tauhan na kaladkarin ang mga tauhan ni Walter palabas. Chapter 155. Tita Serena, labas din tayo para tignan, nakangiting sabi ni Rizzy. Saglit na nag-alinlangan si Serena bago siya tumango. Pagkatapos, lahat sila ay naglakad palabas, kasama sina Richard at Lily. Nang nasa labas na sila, inutusan ni Anthony ang kanyang mga tauhan na ihagis sa lupa ang mga tauhan ni Walter. Nang mga sandaling iyon, bigla na lang silang nakarinig ng mga busina ng isang hanay ng mga sasakyan. Mahigit 100 ng itim na Volkswagen ang nagsimulang magmaneho. Mabilis silang huminto sa kapitbahayan, nakaharang sa pasukan. Nang bumukas ang mga pinto, lumabas sa mga sasakyan ang 3 o 4 na dosenang bata at mabangis na lalaki na nakasuot ng itim na suit. Nang makita iyon, natigilan sina Anthony, Serena, at ang iba pa. Ito ay kahanga-hanga. Nandito na ang mga tauhan natin. Tuwang-tuwa si Walter. Nandoon ang mga reinforcements niya. Sino ang mga taong ito? Bumaba ang ekspresyon ni Anthony. Bakas sa mukha niya ang pagdududa. Pare, baka sila ang mga reinforcement ni Walter. Nagmamadaling sabi ni Duncan. Reinforcements. Tingnan natin kung sino ang taong iyon. Tingnan natin kung gaano siya kakaya. Ngumisi si Anthony. Pakiramdam niya ay napakaganda ng kanyang impluwensya sa Oldie City. Kahit ang mga reinforcements ni Walter ay walang magawa sa kanya. Ang mga taong ito ay tila hindi sila dapat pinagtritripan. Naramdaman kung gaano kabanggas ang kabilang panig, ang pamilya ni Serena ay tumalon sa frig. Nagsimula silang hindi mapalagay. Tita Serena, huwag kang mag-alala. Nandito si Duncan at ang kanyang ama. Hindi mahalaga kung sino ang nasa kabila. Nagmamadaling umalma si Rizzy. Tama iyan. Hanggat naririto ang aking ama, walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa atin sa loob ng lumang lungsod. Nakangiting sabi ni Duncan.
Habang sinasabi niya iyon ay papalapit na ang mga mukhang mabangis na lalaki na nakasuot. Matalim ang aura ng nasa harapan. Saan man dumaan ang kanyang tingin, maraming pressure ang mararamdaman. Walang nang ahas na tumingin sa kanya ng diretsyo. Nang tumingin si Richard, nagulat siya. Sino pa ba ang lalaking nasa harapan kundi si Richard Ford, ang amo ng underworld sa paligid ng Mistcloud Mountain? Medyo madaming tao sa paligid, at medyo magulo ang lugar. Halo-halo rin si Richard sa karamihan. Nakita niya si Richard Ford, ngunit hindi agad siya nakita ni Richard Ford. Richard Ford, sa wakas nandito ka na. Nabugbog ako. Nang husto. Kailangan mong maghayganti para sa akin. Nabugbog ng husto si Walter. Kinailangan niyang gumapang papunta sa gilid ni Richard Ford. Nang makita ni Richard Ford ang estado na kinaroroonan ni Walter, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Walter, sino ang gumawa nito sa iyo? Si Anthony iyon. Itinuro ni Walter si Anthony na may galit sa mukha. Kahit na si Richard ang unang bumugbog sa kanya, hindi lumayo si Richard. Sa halip, si Anthony ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na pahirapan siya. Ang unang taong gusto niyang paghihiganti ay natural na si Anthony. Anthony, how dare you beat my men up? Nasusuka ka na ba sa buhay? Diretso ang tingin ni Richard Ford kay Anthony. Nang masalubong ni Anthony ang tingin ni Richard Ford, nagsimula siyang manginig habang namumutla ang mukha. Hindi niya inaasahan na ang nasa likod ni Walter ay si Richard Ford. Si Richard Ford ang boss ng lugar sa paligid ng Mistcloud Mountain. Ang Old City area ay itinuturing na isa sa kanyang mga teritoryo. Isa itong si Anthony ay may ilang impluwensya sa lumang lungsod. Siya ay nagpapatakbo sa parehong legal at sa loob ng underworld. Nagkaroon siya ng magandang relasyon sa. Gayunpaman, ang Richard Ford ay nasa itaas na ng antas. Kabanata 156. Alam na alam ni Anthony ang mga koneksyon at kapangyarihan ni Richard Ford. Sa harap ni Richard Ford, wala siya. Kung gusto siyang patayin ni Richard Ford, wala itong pinagkaiba sa pagpatay ng langgam. Sino ka sa tingin mo? How dare you talk to my father like that? Gusto mo na bang mamatay? Galit na galit si Duncan habang sinimulan niyang ituro si Richard Ford at sumigaw. Gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng pamilya ni Lily. Kakatwa. Manahimik ka ngayon, brat. Namutla si Anthony habang pilit na sinasampal ang mukha ni Duncan. Smack! Naririnig ng lahat ang sampal na iyon. Natigilan si Duncan. Napahawak siya sa mukha niya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa ama. Kai, bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang dapat kong patulan. Alam mo ba kung sino itong lalaking nasa harapan natin? Siya ang Richard Ford ng Mistcloud Mountain. Anthony Bear. Kinain. L. Richard Ford. Natigilan si Richard. Maaaring hindi pa niya nakilala si Richard Ford, ngunit tiyak na narinig niya ang reputasyon ni Richard Ford. Alam niyang si Richard Ford ang namamahala sa mga lugar sa paligid ng Mistcloud Mountain. Si Richard Ford ay talagang hindi isang taong maaaring masaktan ni Anthony. Bata ka. How dare you be so walang galang kay Richard Ford? Mabilis na lumuhod at humingi ng tawad. Sigaw ni Anthony. Takot na takot si Duncan. Nagmamadali siyang lumuhod sa lupa. Richard Ford, nagkamali ako. Alam ko ang mga pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Malamig na tumingin si Richard Ford kay Duncan, walang sinasabi. Mas lalong kinabahan si Anthony. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na makiusap, hindi alam ng anak kung Richard Ford kung sino ka. Hindi kanya sinusubukang insultuhan. Please show him some mercy and forgive him just this once. Anthony, ilang araw na lang. Mukhang mas matapang ka ngayon. Hindi lang ikaw ang may lakas ng loob na saktan ang nasasakupan ko, hinayaan mo pa ang anak mo na magpakita sa akin ng kawalang galang. Mukhang iniisip mo na mas magaling ka sa akin. Ganoon ba? Napangisi si Richard Ford. Chapter 3. Napakalamig ng kanyang titig na naramdaman ni Anthony sa kanyang mga buto. Naglalaman ito ng walang katapusang pagpatay na layunin.
Naramdaman ang nakamamatay na aura ni Richard Pard, natakot si Anthony. Sumigaw siya habang nakaluhod at humingi ng awa. Richard Pard, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Nang makita iyon, napatulala ang pamilya ni Rizzy, Tomas, at Lily. Parehong nakita ni Rizzy at Tomas kung gaano kalakas si Duncan noon. Alam nila na si Anthony ay isang mayaman at makapangyarihan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mayaman at makapangyarihang pares ay magsisimula sa Richard Pard para sa awa pagkatapos ng ilang salita. Gaano kitikot si Richard Pard? Siyempre, hindi mas maganda ang pamilya ni Lily. Akala nila ay matutulungan sila ni Anthony na harapin ang bagay na ito gamit ang kanyang kayamanan at kapangyarihan. Inipit nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Anthony. Gayunpaman, mas malaki ang kanilang pag-asa, mas malaki ang kanilang pagkabigo. Nagulat si Richard Pard sa lahat ng naroon. Ito ay ganap na pinawi ang anumang pag-asa na mayroon sila sa kanilang mga puso. Hoy, di ba ang saya-saya ninyong dalawa na binubugbog ako? Oras ko na. Para maghayganti. Tuwang-tuwa si Walter nang sinipa niya pareho sina Duncan at Anthony sa lupa. Parehong namumula ang mukha nila sa galit, ngunit wala man lang silang lakas ng loob na lumaban. Kasama si Richard Pard doon. Kabanata 157. Pagkatapos ng lahat, ang Richard Pard ay isang tunay na puwersa sa underworld. Siya ay isang mabisyo na figure na may napakaraming dugo sa kanyang mga kamay. Kung manggahas silang galitin si Richard Pard, hindi nila alam kung paano papatayin ni Richard Pard ang mga lalaki. Kaladkarin silang dalawa palabas. Sundin ang aming mga patakaran. Pareho silang mapuputol ng isang paa bilang parusa. Malamig na ngumuso si Richard Pard. Sa utos na iyon, ang mga mabangis na thug sa likod niya parehong Duncan at Anthony. Down! Richard Pard, huwag! Pakiusap, maawa ka. Parehong namutla sina Anthony at Duncan. Sila ay galit na humingi ng awa, ngunit ito ay walang kabuluhan. Ilabas mo sila. Malamig ang ekspresyon ni Richard Pard, at hindi siya natinag dito. Ang mga patakaran ay nasa lugar para sa isang dahilan. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan nina Walter at Anthony, si Anthony ay isang taong may bahagi sa underworld. Hinarap ni Anthony ang kanyang mga nasasakupan nang walang pahintulot niya. Ito ay isang hamon sa kanyang kapangyarihan at awtoridad. Nagpapakita na ng awa si Richard Pard sa pamamagitan lang ng pagkuha ng paa. Richard Pard, maghintay. Hindi lang sina Duncan at Anthony. Sinaktan din ako ng iba. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Marahas na sabi ni Walter. Ganoon ba? Sino pa ang nandoon? Bumaba ang ekspresyon ni Richard Pard. Nasa teritoryo niya sila. Hindi niya akalain na napakaraming Glean. The Troublemakers. Siya yun. Diretso ang itinuro ni Walter kay Richard, at sinabing, Brat, hindi ka ba matapang ngayon? Tingnan natin kung gaano kayabang ngayon. Tama iyan. Richard, patay ka. Tiningnan ni Bowden si Richard nang nakakamandag. Sa pagtulong sa kanila ni Richard Pard, parehong may kumpiyansa sina Walter at Bowden. Sumunod si Richard Pard kung saan itinuro si Walter. Ang kanyang titig ay hindi kapani-pani, walang malamig at matalim. Ito ay isang nakakatakot na ekspresyon. Si Lily at ang kanyang pamilya ay natakot na mapotla. Matapos masaksihan ang kapangyarihan ni Richard Pard, napagtanto nila kung gaano kahusay si Richard Pard. Hindi siya isang regular na sibilyan tulad ng na maaaring masaktan. Maging ang makapangyarihan at mayamang Richard Ards ay mawawala ng mga paa. Tiyak na hindi ito magtatapos ng maganda para sa mga Cameron. Biglang nanghina sa tuhod sina Lily, Serena, at ang iba pa. Nawalan sila ng pag-asa. Siyempre, hindi nila inaasahan iyon, nang sinalubong ni Richard Pard ang tingin ni Richard, ang mga tuhod ni Richard Pard kapag manhid katulad ng sa kanila. Halos lumuhad siya. Richard Pard, I can't believe we met again so fast. Malamig na tumingin si Richard kay Richard Pard.
Brat, sino ka sa tingin mo? How dare you talk to Richard Pard so casually? Gusto mo na bang mamatay? Tumahimik ka. Galit na sinipa ni Richard Pard si Walter sa lupa. Naunang bumagsak ang mukha ni Walter, at hindi makapaniwalang tumingin kay Richard Pard. Richard Pard, bakit mo ako sinaktan? Ikaw talaga ang dapat kong batukan. Paano ka maglakas loob na kumilos ng walang galang kay Mr. Wolf? Nagdedelusyon ka ba? Richard Pard wa. After what happened at Mist Cloud Mountain the day before, baka hindi niya alam. Kung boyfriend ni Iris si Richard, pero alam niyang close si Richard kay Iris. Higit pa rito, si Richard ay nasa tuktok na ng acquired state. Higit pa rito, ito ay salamat sa pagsusumamo ni Richard para sa kanyang kapakanan kaya siya binitawan ni Iris. Si Richard ay maaaring ituring na kanyang tagapagligtas. Kabanata 158. Walang galang si Walter kay Richard. Kahit anong mangyari, hindi niya ito matitiis. Richard Pard, mukhang kahanga-hanga ka ngayon. Naliwanagan na talaga ako. Isang ngisi ang pinakawalan ni Richard, kitang. Kita sa kanyang mga mata ang pagpaslang na layunin. Nanginginig si Richard Pard habang nagmamadaling lumuhod sa harapan ni Richard, Mr. Wolf, hindi ko alam na nandito ka. Kung nasaktan man kita sa anumang paraan, patawarin mo ako. Sa pagtingin sa eksena, napatulala sina Bowden at Walter. Natigilan sina Anthony at Duncan. Maging sina Lily, Rizzy, at iba pa ay gulat na gulat. Walang sino man ang mangarap na si Richard Pard, na karaniwang nangingibabaw sa buong lugar, ay lumuhod kay Richard. Anong nangyari? Maaaring si Richard ay isang taong mas kamangha-mangha kaysa sa Richard Pard. Gulat na gulat ang lahat habang nakatingin sa isa't isa. Nakita nila kung gaano kinilig. Ang lahat. Sobrang kinilig si Rizzy. Isang buwan lamang ang nakalipas, kinilala si Richard bilang ganap na walang silbi sa kumpanya ng mga Manson. Mababa ang tingin ng lahat kay Leo. Isang buwan lang ang lumipas, pero mukhang ibang tao si Richard. Hindi lang siya napakahusay sa martial arts, maging si Elle. Ipard, na kinatatakutan at iginagalang ni Anthony, ay nakaluhod at nagmamakaawa sa harap ni Richard. Iyon pa rin ba ang Richard na kilala niya? Ito ay hindi kapanipaniwala. Richard Pard, akala ko isa kang matuwid na tao. Iginagalang kita sa pagiging lalaki mo, kaya naman nagmakaawa ako para sa iyo. Hindi ako makapaniwalang nagkamali ako. Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan ng walang ingat, binubuli ang mga regular na sibilyan. Hindi ito mapapatawad. Kung alam ko na dapat ako mismo ang nagpilayan sa iyo kahapon. Si Richard ay may malamig at nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Si Richard Pard ay hindi kapani-paniwalang natakot. Siya ay galit na humingi ng awa, Mr. Wood, mangyaring maawa. I might not be a great person, but I still have some humanity in me. Alam ko kung ano ang maaaring gawin at kung ano ang hindi maaaring gawin. I can assure you, I've always been someone who never harms anyone na hindi muna nananakit sa akin. Hindi pa ako nakagawa ng anumang bagay na lalabag sa ating Code of Honor. Kahit kailan wala akong sinaktan na sibilyan. Ano? Sinusubukan mo pa ring makipagtalo kung hindi. Ginamit ng compound mo, si Walter, ang kapangyarihan mo para tulungan ang pinsan niyang ay bully ang kaibigan ko at nagkamali siya. Ngumisi si Richard. Yan. Walter, anong ginawa mo? People ayan kita. Galit na galit si Richard Pard. Mabilis siyang nag-react. Nang bumangon siya at marahas na sinipa si Walter na nagpalipad kay Walter. Richard Pard, hindi naman sa ganon. Ako. Nagmamadaling umakyat si Walter. Puno ng takot ang mukha niya. Napagtanto na niya. Napambihira si Richard, ngunit huli na ang lahat. Mga lalaki. Kaladkarin si Walter at ang kanyang pinsan palabas. Putulin ang kanilang mga binti at ipakin sa mga aso. Galit na sigaw ni Richard Pard. Sa kanyang mga utos, sumugod ang kanyang mga nasasakupan at banihag sina Walter at Bowden. Richard Pard, huwag.
Alam ko ang mga pagkakamali ko. Maawa ka sa akin this one time. Namutla si Walter habang galit na humihingi ng awa. Si Bowden ay nasa mas masamang kalagayan. Ang kanyang mukha ay lubos na namutla sa takot. Siya ay gumuho sa lupa, at isang dilaw na likido ang umagos sa kanyang sarili sa takot. Kabanata 159. Alisin mo sila. Malamig na sabi ni Richard Pard. Pagkatapos noon, parang mga asong kinaladkad ng kanyang mga nasasakupan si Walter at Bowden palabas. Pagkatapos noon, muling lumuhad si Richard Pard sa harap ni Richard habang taos-pusong nagsusumamo, Mr. Wolf, marami akong mga subordinate, at hindi ko sila nagawang pangasiwaan ng maayos. Ang aking masamang pamamahala ay nagdulot sa iyo ng kaguluhan sa pagkakataong ito, pasensya na po. Gayunpaman, isinusumpa ko sa aking buhay na lagi kong ginagawa ang mga bagay sa pamamagitan ng aklat. Lagi kong sinisigurado na mamuhay ako ayon sa aking konsensya. Maawa po kayo. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Tapat ka ba sa akin? Malamig na tumingin si Richard kay Richard Pard. Lalong na-pressure si Richard Pard, pero sinalubong pa rin niya ang tingin ni Richard. Hindi man lang niya ito sinubukang iwasan. Kung titingnan kung gaano sinsero ang ekspresyon ni Richard Pard, tila hindi siya nagsisinungaling. Medyo nabawasan ang galit ni Richard, dahil sincere ka, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gayunpaman, wala nang susunod na pagkakataon. Mr. Wolf, salamat. Thank you. I assure you, once na bumalik ako, I'll make sure na matuturuan ko nang maayos lahat ng subordinate ko. Aalisin ko ang riffraff. Hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Richard Pard habang paulit-ulit niyang tiniyak kay Richard. Sige, bumangon ka na. Masyadong kumalma ang tono ni Richard. Oo. Tuluyang bumangon si Richard Pard. Basang-basa na ng malamig na pawis ang likod ng kanyang sando. Richard Pard. May hihingin akong pabor. Kaibigan ko ito, Lily. Kung maaari, mangyaring alagaan siya at ang kanyang pamilya sa hinaharap. Huwag mo na silang hayaang maharas pa ng ilang tulisan. Magalang na sabi ni Richard. Alam niyang teritoryo ito ni Richard Pard. Hanggat nais ni Richard Pard, hindi na malalagay sa panganib ang pamilya ni Lily. Mr. Wolf, huwag kang mag-alala. Iwan mo sa akin. Hindi kita bibiguin. Nagmamadaling pumayag si Richard Pard. Sige, kung wala nang iba, pwede ka nang umalis, sabi ni Richard na may kalmadong ngiti. Kabanata 150. 20. Ang Richard Pard o ay tila isang pasan na inalis sa kanyang balikat. Aalis na sana siya nang mabilis niyang nakita na nahuli pa rin ng mga tauhan niya sina Duncan at Anthony. Saglit siyang nag-alinlangan bago niya sinabi, Mr. Wolf, ano ang gagawin ko sa kanila? Tumingin si Duncan kay Richard, at ang kanyang puso ay nagbabantang lalabas sa kanyang bibig. Mukha siyang hindi mapakali. Naalala niya kung paano niya nakita si Richard bilang kanyang karibal sa pag-ibig. Medyo kinutya niya si Richard. Kung gusto ni Richard na maghayganti, hindi siya madaling umalis. Mr. Wolf, kanina lang ako bulag. Naging rude ako sayo. Mangyaring ipakita sa akin ang ilang awa. Sigurado ako sa iyo, sisiguraduhin kong malayo ako kay Miss Cameron sa hinaharap. I won't pester her. Lumuhad si Duncan at nagmakaawa sa pagkatapos ng nangyari, napagtanto niyang si Richard ay mas dakila pa kay Richard Pard. Hindi siya maglalakas loob na makipag-away sa isang babaeng kasama ni Richard. Nakalimutan niya agad na kasama si Lily. Kalmadong tumingin si Richard kay Duncan. Kaibigan lang niya si Lily kaya wala siyang pakialam kung gusto ni Duncan na sundan si Lily. Kung tungkol sa pagkutya sa kanya ni Duncan, wala iyon. Hindi siya ganoon kapeti. Pareho silang inosente. Hayaan mo na lang sila, nakangiting sabi ni Richard. Tumango si Richard Pard at sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na paalisin sina Duncan at Anthony. Kabanata 160. Salamat. Salamat, Mr. Wolf.
Nagawa ng mga Richard Ard na iligtas ang kanilang buhay. Mukha silang hindi kapani-pani walang emosyonal habang patuloy silang nagpasalamat kay L. Ian. Kung hindi dahil kay Richard, siguradong hindi maiiwasan ng dalawa na putulin ni Richard Ard ang mga paa nila. Tinulungan sila ni Richard. Pagkatapos noon ay nagpaalam na silang dalawa ni Richard Ard. Lahat sila nagmamadaling umalis. Pagtingin sa lahat ay umalis, si Lily, Rizzy, at ang iba pa ay tuluyang naalis sa kanilang pagkatulala. Richard, sino ka ba? Gulat na napatingin si Rizzy kay Richard. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Ako mismo. Sino pa kaya ako? Nagkibit balikat si Richard. Ngunit, sa loob lamang ng kaunti sa isang buwan, paano ka naging napakahusay? Puno ng hindi makapaniwala si Rizzy. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari sa isang buwan. Hindi ba? Nakangiting sabi ni Richard. Namumula ang mukha ni Rizzy. Nang mabilis niyang inisip kung gaano siya kisingit kay Richard noon. Kinagat niya ang kanyang labi at same time na sinabi, Richard, pasensya na. I.W. So rude to you before this. Humihingi ako ng pasensya. Sana hindi ka masyadong mag-isip. Ayos lang. Magkasama kami noon. 3 taon tayong nagkatrabaho, at pinsan mo pa si Lily. This isn't worth mentioning, sabi ni Richard na may mapagbigay ng ngiti. Ganun pa rin ang ugali mo. Napabuntong hininga si Rizzy. Iniisip niya kung laging ganoon ang kakayahan ni Richard. Naisip lang ng lahat na walang silbi si Richard, at walang nagbigay sa kanya ng pagkakataong sumikat. Richard, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Nakatulong ka na naman sa pamilya namin. Maraming salamat. Pasasalamat na sabi ni Serena. Malaki rin ang pasasalamat ni Lily at Jared. Tita Serena, hindi mo kailangang maging magalang. Pareho kaming mga kasamahan at kaibigan ni Lily. Dapat nagtutulungan tayo, Leo S. Mild. Ngumiti din si Serena. Mas masaya siya at mas masaya kasama si Richard. Sayang lang na divorce si Richard. Ang makasama si Richard ay hindi magiging maganda para kay Lily. Kahit ano, hahayaan niya ang mga bagay na mangyari ng mag-isa. Nay, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Hindi pa nga tapos kumain si Richard. Tara kain na tayo. Rizzy, Tomas, sumama ka sa amin, sabi ni Lily bago niyaya ang lahat pauwi. Sa silid kainan, lumamig ang mga pinggan pagkatapos ng mahabang panahon. Pinainit ni Lily ang lahat pabalik. Pagkatapos noon, nagsimula na silang kumain ng magkasama, nag-e-enjoy sa kanilang oras sa pakikipag-usap sa isa't isa. Naglapitan silang lahat ng hindi nila namamalayan. Sa mga sumunod na araw, buong oras ay abala si Iris sa kontrata sa Wheat Group. Gaya ng dati, papasok si Richard sa trabaho sa oras. Natutunan niya ang mga pangunahing kaalaman mula kay Gracie at mabilis na naging pamilyar sa lahat. Napakapayapa ng buhay noong panahong iyon. Gayunpaman, napakasaya ni Richard sa kanyang buhay. Nakakasama niya si Iris araw-araw. Nang umagang iyon, pumasok si Ariel sa opisina na naka-high heels. Richard, dapat mas marami o mas kaunti ang natutunan mo mula kay Gracie, di ba? Mula bukas, lilipat ka na sa opisina ko. Ako na mismo ang maggagabay sa iyo. Chapter 161 Mahinahong sabi ni Ariel. Sige, tumango si Richard, inayos ang mga gamit niya bago siya umalis kasama si Ariel. Pagtingin sa kanilang dalawa ay paalis na, ang mga kasamahan sa opisina ng presidente ay nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Alam nilang presidential secretary si Richard. Karaniwan, si Richard ay nagtatrabaho sa opisina kasama sina Gracie at Lily. Gayunpaman, nais ni Ariel na ilipat si Richard sa kanyang opisina. Hindi ba kakaiba sa kanilang dalawa? Na sila lang dalawa doon. Gayunpaman, iniisip lamang ang tungkol sa tsismis sa loob ng kumpanya na sina Richard at Ariel ay mag-asawa, ang lahat ay nagkaroon ng mabilis na sandali ng realisasyon. Lahat sila ay walang sinabi, ngunit tahimik na binanggit na si Richard ay isang maswerteng tao. Sa opisina ng direktor ng Departamento ng Pagbebenta,
mabilis na narinig ni Michael ang tungkol sa paglipat ni Richard upang magtrabaho kasama si Ariel. Hindi kapani-paniwalang umasim ang ekspresyon niya. Kasuklam-suklam. Patuloy na sinasabi ni Ariel na wala siyang kinalaman kay Richard. Ngayon tingnan mo sila. Pareho silang pampublikong lumipat sa iisang opisina para i-enjoy ang kanilang love life. Paanong wala iyon? Sa tingin ba nila ako ay tanga? Galit na galit si Michael. Dinampot niya ang tasa sa kanyang mesa at inihagis sa lupa. Nabasag agad ang tasa. Natalo siya sa pastahan. Patungkol sa kasunduan kay Richard, ilang araw na ang nakakaraan. Madali man siyang binitawan ni Richard ay hindi pa rin niya ito tinanggap. Mas lalo niyang kinaiinisan sila, pakiramdam niya ay ninakaw ni Richard ang kanyang kulog. Dahil may bagong dahilan para kamuhian si Richard, wala siyang ibang hinangad kundi ang tanggalin si Richard. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang lalaki na mga 26 o 7 edad. Matangkad at hindi kapani-paniwalang gwapo ang lalaki. Ang lalaki ay tinawag na Ashwan Mercer. Siya ang vice-presidente ng Elegante Group. Ang kanyang kapangyarihan sa loob ng kumpanya ay pangalawa lamang kay Iris. Kahit si Ariel ay mas mababa sa totem pole kaysa sa kanya. Maliban doon, ang lolo ni Ashwan ay isang veterano ng Young Group. Isa siya sa mga shareholder nila at malaki ang impluwensya sa loob ng kumpanya. 2 taon na ang nakalilipas nang kunin ni Iris ang Elegante, umalis si Ashwan sa Young Group ng walang aalinlangan, sinundan si Iris sa Elegante at nagsumikap na tulungan si Iris. Ang katotohanan na ang kumpanya ay pinamamahalaang mabilis na umunlad sa loob ng 2 taon ay tiyak na salamat sa pagsusumikap ni Iris, ngunit ang mga kontribusyon ni Ashwan ay hindi rin mababawasan. Hindi kalabisan na sabihin na si Ashwan ang pinakamalaking contributor sa ilalim ni Iris. Kasabay nito, kinilala siya bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya, habang si Ariel ay pangatlo lamang. Kaliwat kanang kamay ni Iris ang dalawa. Mr. Duval, anong nangyari sa iyo? Nagulat si Ashwan sa pagkakagulo sa lupa. Mr. Mercer, nakabalik ka na galing sa business trip mo. Nagulat si Michael, at nagmamadaling binati si Ashwan. Oo, kakabalik ko lang kaninang umaga. Mr. Duval, anong nangyari? Bakit ka ba galit na galit? Curious na tanong ni Ashwan. Siya ang vice-presidente ng kumpanya at namamahala sa mga bagay tulad ng pagkuha ng mga hilaw na materyales at pagbili. Nagpunta siya sa ibang bansa upang talakayin at tingnan ang mga hilaw na materyales para sa kumpanya, at wala sa kumpanya hanggang sa umagang iyon. May bagong sekretarya ng Pangulo na si Richard. Hindi ko alam kung ano ang maganda sa kanya, pero nakuha niya ang interes ni Ariel. He gave a brief account of the situation. Kabanata Huwebes. Kabanata 162. Kinilala sina Iris at Ariel bilang 2 pinakamagandang babae sa kumpanya. Sila ay hindi kapani-paniwalang maganda, at maraming tao ang humahabol sa kanila. Samantala, kinilala sina Ashwan at Michael bilang 2 pinakamagaling na binata sa kumpanya. Sila ay lubhang kapansin-pansing mga larawan. Kilalang-kilala si Ashwan. Ang kanyang lolo ay isa sa mga shareholders ng Young Group, kaya nagmula siya sa isang hindi kapani-paniwalang mayayamang pamilya. Ang kanilang mga ari-arian ay umabot sa 10 milyon. Siya rin ay hindi kapani-paniwalang gwapo at matikas. Mas sikat siya at mas nagustuhan sa kumpanya kaysa kay Michael. Silang dalawa ang target ng pagmamahal ng maraming babaeng empleyado. Hindi lamang iyon, ngunit si Ashwan ay isa rin sa mga pinakatapat na humahabol kay Iris. Halos 2 taon niyang sinundan si Iris. Pumayag naman siyang sumunod. Walang kondisyon si Iris kay Elegante sa pag-asang mapanalo niya ang puso ni Iris. Dahil na rin siguro sa matalik na magkaibigan sina Iris at Ariel, nauwi rin sa pagiging closer sina Ashwan at Michael na humahabol sa kanilang dalawa. Sila rin ay hindi kapani-paniwalang mga talento, kaya mabilis silang naging magkaibigan.
Pareho silang regular na nagpapalakas loob at tumulong sa isa't isa, umaasa na ang isa ay magagawang mapagtagumpayan ang kanilang babae. Isang secretary. Akala ko ito ay isang bagay na malaki. Isa lang siyang sekretarya. Hindi man lang siya itinuturing na middle-tier executive sa kumpanya. Hindi ba't pagpapakamatay niya ang paghabol sa babaeng katulad mo? Natatawang sabi ni Ashwin. Mr. Mercer, minamaliit mo si Richard. Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Hindi ka pa nakakapunta sa kumpanya, kaya maaaring hindi mo alam ang ilang bagay. Sa unang araw na pumasok si Richard sa kumpanya, nagawa niyang mapaalis si Joseph sa opisina ng presidente. Pagkatapos nito, nagkaroon siya ng isang mahusay na tagumpay sa pamamagitan ng pag-secure ng kooperasyon ng Wheat Group. Marahas na sabi ni Michael. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari kay Ashwin. Kaya ganyan ang nangyayari. Siya ay medyo sanay. Saan siya nanggaling? Nagulat si Ashwin. Kahit na nagawa ni Richard na mapatalsik si Joseph dahil tinulungan siya ni Ariel, ang pagtitiyak ng kooperasyon ng Wheat Group ay lahat ng H. Ay sariling gawa. Doon pa lang medyo bumuti na ang pananaw niya kay Richard. Hindi ko alam, hindi ko pa napagmasdan. Umiling si Michael. Ang pagkilala sa iyong kaaway ay ang unang hakbang upang manalo sa digmaan. Kung gusto mo siyang talunin at bawiin si Ariel, kailangan mo munang intindihin ang lahat tungkol sa kanya. Mungkahi ni Ashwin. Tama ka. Paano ko nakalimutan ang isang napakahalagang bagay? May kumikinang sa mga mata ni Michael habang mabilis niyang pinalakas ang kanyang loob. Mr. Mercer, mas mahusay ka. Konektado kaysa sa akin. Pwede mo ba akong tulungang tingnan si Richard? Sige, hindi problema yon. Iwanan mo ito sa akin. Masayang sumang-ayon si Ashwin. Si Richard ay isang empleyado ng kumpanya. Magkakaroon ng ilang dokumentasyon sa kanya sa Departamento ng Human Resources. Sa kanyang mga koneksyon at kakayahan, hanggat nakuha niya ang dokumentong iyon, magiging madali para sa kanya na tingnan si Richard isa. Sa opisina ng assistant ng presidente, si Ariel ay nagtrabaho sa kanyang mesa, at siya ay may isa pang desk na nakaset para kay Richard. Magkadikit ang mga mesa nila kaya mas madali silang magtulungan. Kahit na napakalawak ng opisina, magkaiba pa rin ang lalaki at babae. Pareho silang single at mag-isa sa iisang kwarto kaya medyo kakaiba ang atmosphere. Umupo si Richard sa likod ng kanyang mesa. C-163. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Ariel, at pakiramdam niya ay bumubula ang puso niya. Si Ariel ay hindi kapani-paniwalang maganda. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya na magkaroon ng isang magandang babae na nagtatrabaho ng malapit sa kanya. Hindi kapani-paniwalang sexy ang figure ni Ariel. Habang siya ay nakaupo sa mesa, ang kanyang katawan ay nasa perpektong S-shape. Ang mga curve sa kanyang figure ay hindi kapani-paniwalang mapang-akit. Ang higit na hindi kapani-paniwala ay ang katotohanan na, mula sa kung saan gumagalaw si Richard, habang gumagalaw si Ariel, paminsan-minsan ay napapasulyap siya sa dibdib nito habang lumuluwag ang kanyang kamiseta. Ito ay hindi kapani-paniwalang kapana-panabik at nakapagpapasigla, at hindi napigilan ni Richard. Richard, tumingin ka na ba? Bakit ka nakatitig sa akin? Naramdaman ang walang prinsipyong tingin ni Richard, nagsimulang mamula si Ariel. Sinaman niya ng tingin si Richard dahil sa kahihiyan. Hindi ako. I wasn't staring at you, I just have a question I want to ask you. Nahuli ang mga palihim niyang tingin, dahilan para makaramdam ng hindi kapani-paniwalang awkward si Richard. Just ask me if you have a question. Say what you want to say. Mabilis na napatigil si Ariel nang mapagtantong hindi siya masyadong ladylike. It's fine, I shouldn't ask that question. I'm worried that you'll hit me. Umiling si Richard, napatigil siya sa paglalakad. Lalaki ka, bakit ang duwag mo? Kapag hindi ka nagsalita, sasampalin na kita. Malamig na sambit ni Ariel habang nakataas ang kamao sa pananakot. Fine, you made me do it.
However, you have to promise me na hindi ka magagalit. Sabi ni Richard pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Sige, pangako. Anong gusto mong itanong? Sabihin mo na lang. Naiinip na udyok ni Ariel. It's nothing much. I just wanted to ask if you have been taking the medicines I prescribed you in the car the other day on time. Maingat na tanong ni Richard. Masyado siyang diretsyo nang niresetahan niya ng gamot noong isang araw, at ikinagalit ni Ariel. Siya ay pinalayas ng kotse sa pamamagitan ng kanyang paraan. Malinaw pa niyang naalala ang lahat. Upang maiwasang mangyari muli ang parehong bagay, sinubukan niyang maging mas maalalahanin. Anong race eta? Natarante si Ariel at saglit na hindi nakapag-react. Ito na ang panggagamot sa cramps mo. Sabi ni Richard. Ano? How dare you mention it again? Hindi ba sapat ang pang-aasar mo sa akin last time? Namula ang mukha ni Ariel habang marahas na tumatak. Kay Richard. Natakot si Richard, ngunit handa na siya. Nagmamadali siyang umatras at iniwasang atakihin ng mataas na takong ni Ariel. Ariel, anong ginagawa mo? Nangako ka sa akin na hindi ka magagalit ngayon lang. Salita ng lalaki ang pinakamahalaga. Paano mo babalikan ang sinabi mo? Malungkot na reklamo ni Richard. I'm a babae, hindi isang lalaki. Kung gugustuhin ko, sa tingin mo mapipigilan mo ako. Galit na pinandilatan ni Ariel si Richard. Ikaw. Hindi na nakasagot si Richard. Sige, seryoso ako dito. Can you stop messing around? Huminto muna si Richard bago siya nagpas siyang mag-all out. Seryosong sabi niya, I could tell from your complexion that you still have not completely passed your period. It's not a good sign. Paano mo nalaman na hindi pa lumilipas ang regla ko? Chapter 164 na paatras si Ariel at gulat na napatingin kay Richard. Ang regla ng isang babae ay karaniwang tumatagal lamang ng 6 hanggang 7 araw bawat buwan, ngunit nagkakaroon siya nito ng 10 araw. Ang kanyang regla ay patuloy na nagpapatuloy ng walang anumang mga palatandaan ng paghinto. Ito ay napakakaiba. Hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay iyon ay ang kanyang pribadong kapakanan. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Richard at sa ganoong detalye. Ang hirap paniwalaan. Di ba sinabi ko na sayo dati? May alam akong gamot. I managed to tell from your complexion. Simpleng sabi ni Richard. Seryoso ka ba? Sinusubukan mo bang magsinungaling sa akin? Napatingin si Ariel kay Richard na may pagdududa. Sa unang pagkakataong sinabi iyon ni Richard, naisip niyang sinasadya siya ni Richard. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila nasasabi ni Richard na may mali sa kanyang katawan. Medyo nahuli siya. May alam ba talaga si Richard na gamot? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Huwag mag-alala, ang gamot na inireseta ko sa iyo noong nakaraan ay gumagawa ng kababalaghan. Basta't umiinom ka ng gamot. Sa tamang oras sa loob ng 1 linggo, sinisiguro ko sa iyo na mawawala ang iyong sakit. Seryosong sabi ni Richard. Pero, hindi pa rin makapaniwala si Ariel. Ang kanyang problema ay tumagal na ng ilang taon. Nagpunta na siya sa ospital para magpatingin sa ilang gynecologist. Sinabi sa kanya ng mga doktor na kailangan niyang pangalagaan ang sarili at kumain ng mas malusog. Pagkatapos, dahan daw ang mawawala ang kanyang problema. Ganyan talaga. Unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan nitong mga nakaraang taon. Talaga, sinabi ng mga doktor na ito ay isang problema lamang sa kanyang konstitusyon. Mangangailangan ito ng anumang sinasadyang paggamot, at ang walang ingat na pagtanggap nito ay makakasama lamang sa kanya. Gayunpaman, iba ang opinyon ni Richard sa mga doktor at hinimok siya na agad na uminom ng gamot para gumaling. Pinag-isipan niya ito, at naramdaman niyang hindi gaanong maaasahan si Richard kaysa sa ilang mga espesyalista. Ariel, trust me. Ang kalagayan mo ay mas malala pa sa inaakala ko. Dapat mo itong gamutin sa lalong madaling panahon. Hindi mo hahayaang magtagal. Seryosong sabi ni Richard.
Ang akala niya ay maliit na problema lang ang kalagayan ni Ariel, pero talagang nag-extend ng ilang araw ang regla ni Ariel. Parang hindi maganda. Posibleng may magdulot ng paglala ng kanyang karamdaman, kaya't ang paggamot dito ng maaga ay maiwasan ang anumang mga sorpresa. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Marahil ay narinig mo ang tungkol dito mula kay Iris, o random mo lang itong nahulaan. Hindi ako mahuhulog sa mga pakulo mo. Sabi ni Ariel. Sinabi niya kay Iris ang kalagayan niya noon. Sa relasyon ni Richard at Iris, mahirap igarantiya na hindi aksidenteng nalaman ni Richard kay Iris. Ikaw, ang kabaitan, ay hindi nasusuklian. Kapag lumala na ang kalagayan mo, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Nagdilim ang mukha ni Richard. He was very. Who knows if you're acting out of kindness or if you have any other intentions. Walang paraan para sabihin. Napaawang ang labi ni Ariel. She work when a surge of pain suddenly came from her abdomen. Kinagat niya ang kanyang mga labi at gusto niyang tiisin, ngunit mas tumindi ang pakiramdam. Richard, nasa sofa ko ang bag ko. Help me bring it over. Nanginginig na boses na sabi ni Ariel. Dinala ni Richard ang bag at mabilis na nakita kung gaano kapotla ang mukha ni Ariel. May mga butil ng pawis sa noo ni Ariel, at laking gulat niya. Ariel, anong nangyayari? Ay wala lang. Medyo mabigat ang period ko. Kailangan kong pumunta sa washroom para magpalit. Kabanata 165. Hirap na sabi ni Ariel bago siya kumuha ng pad sa kanyang bag at tumayo para umalis. Ngunit, isa pang alon ng kirot ang dumaan sa kanya, at siya ay natisod bago siya nagsimulang mahulog. Buti na lang at mabilis na nag-react si Richard. Hinawakan niya ang bewang niya at hinayla si Ariel sa kanyang mga braso. Kumikilos na naman ba ang sakit mo? Kumunot ang noo ni Richard, mabilis na nahulaan ang nangyari. Ayos lang ako, kailangan ko lang tiisin. Bitawan mo ako. Pumasok sa ilong niya ang amoy ng isang lalaki, at namula ang mukha ni Ariel. Pagkatapos noon, nagpumiglas siya ng kalahating puso, ngunit hindi niya maalis ang mga kamay ni Richard. Kalokohan. Paano mo natitiis? Ito. Dapat kang magpagamot. Nagdilim ang ekspresyon ni Richard habang pilit na binuhat si Ariel. Hingal na hingal si Ariel habang papunta sila sa sofa. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Namula ang mukha ni Ariel, at biglang tumibok ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit, siguro dahil nagustuhan niya ang mga dominanteng lalaki, pero hindi niya tinanggihan kung gaano ka-intimate ang kinikilos ni Richard. Sa halip, bigla niyang naramdaman na napakalalaki ni Richard. Sa tabi ng sofa, inilagay ni Richard si Ariel sa sofa bago niya sinimulang ihanda ang sarili. Richard, anong ginagawa mo? Natarante si Ariel. Muling nanambalik ang pananakit ng kanyang tiyan, dahilan para kinilig siya. Alam ko kung paano I treat ang pressure points mo. Tutulungan kita, hindi ka pani-pani. Walang mabilis ang mga galaw ni Richard. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mabilis na tumama sa ilang mga pressure point sa paligid ng tiyan ni Ariel. Is there even a point? Kumunot ang noo ni Ariel, hinala sa medical ability ni Richard. Gayunpaman, bago pa siya makatapos, isang mainit na sensasyon ang nagsimulang kumalat mula sa kanyang tiyan. Habang lumalaganap ang init, dahan-dahan ang kanyang sakit nawala. Ang kanyang katawan ay biglang naging mas nakaka-relax at komportable kaysa sa naramdaman niya. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Nawawala na ang sakit. Mas gamaan ang pakiramdam ko. Ang iyong mga pressure point ay gumana. Ariel was incredibly happy. Dati, tuwing may cramps siya, tatagal sila ng kahit 10 minuto. Gayunpaman, nataman lang ni Richard ang ilang mga pressure point, at biglang nawala ang kanyang sakit. Ito ay hindi ka panipaniwala. Siyempre naman. Sinabi ko na sa iyo na may alam akong gamot, ayaw mo lang maniwala. Sabi ni Richard na may halong pagtataka. Ay,
Hindi nakaimik si Ariel. Last time, tipsy at unfiltered si Richard. Akala niya ay inaasar lang siya ni Richard kaya naman pinalayas niya si Richard sa sasakyan. Paano niya malalaman na totoo si Richard? I'm sorry, nagkamali ako. I apologize. Nahihiyang ngumiti si Ariel, nakakasilaw ang pamumula niya. Whatever, pasado na. Hindi mo kailangang maging magalang. Gayun din, tinulungan kitang mapawi ang iyong mga sintomas sa ngayon. Kailangan mong sundin ang aking mga race eta kapag nakabalik ka na. Ginagaranti ako na gagaling ka, hindi nakalimutang sabihin ni Richard. Sige, makikinig ako sa iyo. Tumango si Ariel na namumula. Pagkatapos ng nangyari, nagsimula siyang magtiwala sa kakayahan ni Richard. Hindi na siya magdududa sa race eta ni Richard. Nang matatapos na ang araw nila ay biglang nakatanggap ng tawag si Richard mula sa hindi kilalang numero. Ito ay isang tawag mula kay Elder Shear. Sa flea market, ibinenta ni Richard ang 2 Imperial Green na nakuha niya kay Elder Shear. Pumayag si Elder Shear na yukit ang nalalabi ng Imperial Greens bilang kwintas para sa kanya. Kabanata 166. Nakahanda na ang kwintas, at tumawag si Elder Shear para tanungin si Richard para sa kanyang tirahan. Upang maipadala niya ang kwintas. Nakita ni Richard na oras na para umalis siya sa trabaho, kaya ayaw niyang makaabala si Elder Shear. Nakipag-appointment siya kay Elder Shear, at naghanda na siya mismo ang kumuha nito pagkatapos ng trabaho. Dapat din niyang pasalamatan si Elder Shear. Ang Shears ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Springfield City, at ang isa na nagpapanatili ng pinakamababang profile sa 4. Ang kanilang asyenda ay nasa paanan ng isang luntiang burol. Ang tanawin ay hindi kapani-paniwalang maganda. Para itong isang paraiso. Ito ay mukhang isang kamangha-manghang lugar upang magtago at magpahinga. Sa looban, si Elder Shear ay nasa gitna ng hardin at naglalaro ng chess. Ang lalaking nasa harapan niya ay isang binata na mga 30 taong gulang. Matalas ang mga mata ng binata, at mukhang hindi kapani-paniwalang marangal. Siya si Harvey Shear, apo ni Elder Shear at ang pinakakaloob. Tao sa henerasyong iyon. Siya ang unang nasa linya na pumalit sa pamilya. May isang bata at magandang dalaga na tinutulak ang wheelchair ng isang matandang babae sa tabi ni Elder Shear at Harvey. Nakangiti silang dalawa habang nakatingin sa laban ng chess. Ang matandang babae ay si Phoebe, ang asawa ni Elder Shear. Nagkaroon siya ng ilang kulubot sa kanyang mukha. At mukhang hindi kapani-paniwalang mabait. Nagbigay siya ng napaka-friendly na pakiramdam. Ang kagandahan sa likod niya ay ang kapatid ni Harvey na si Cynthia. Si Cynthia ay mga 23 taong gulang, at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Siya ay hindi kapani-paniwalang maganda at siya ay may balat na porselana. Katulad niya si Iris, kinilala bilang isa sa 4 na pinakamagandang babae sa Springfield City. Si Iris ay nakatayo sa tuktok, habang siya ay nasa pangalawa. Sa mga tuntunin ng hitsura, hindi siya mukhang mas masama kaysa kay Iris. Pareho silang nagkaroon ng kanilang mga pakinabang. Lolo, natalo na naman ako. Mas magaling pa rin ang kakayahan mo kaysa sa akin, malungkot na buntong hininga ni Harvey, na umamin ng pagkatalo. Ang chess ay parang buhay. Harvey, masyado ka pang bata. Masyado kang naiinip. Dapat mong putol-asin ng tama ang iyong sarili sa hinaharap para mas maabot mo pa. Ngumiti si Elder Shear. Oo, tatandaan ko ang mga turo mo, kusa itong tinanggap ni Harvey. Tumango si Elder Shear ng may kasiyahan. Sa totoo lang, alam na niya na si Harvey ay kabilang sa pinakamagaling sa kanyang henerasyon. Pero, malaki ang pag-asa niya kay Harvey. Gusto niyang patuloy na umunlad si Harvey para makamit ni Harvey ang magagandang bagay sa hinaharap. Cynthia, nakuha mo ba yung kwintas na hiniling ko sa'yo? Tumingin si Elder Shear kay Cynthia. I have, tumango si Cynthia. Inilabas ang 2 magagandang kahon at inilagay sa mesa. Pagkatapos noon, binuksan niya ang mga kahon. 2 kwintas ang nakalagay sa loob.
Ang dalawang kwintas ay binubuo ng mga batong kulay esmeralda. Puno ito ng kulay at kumikinang ng masigla. Pareho silang tumingin sa labas. Ang pinagkaiba lang ay ang isa sa mga pendants ay pinutol na pula, habang ang isa naman ay asul. Ang pula ay mukhang mainit at elegante, habang ang asul ay mukhang cool at marangal. Ang dalawang kwintas ay hindi kapani-paniwalang maganda. Ang ganda naman. Ito ay talagang gawa ni Master Summers. Bulalas ni Harvey. Ang Master Summers na tinutukoy nila ay isang sikat na panday hiya sa Springfield City, Magnus Summers. Matapos makuha ni Elder Shear ang dalawang Imperial Greens mula kay Richard, agad niya itong ibinigay kay Master Summers para ukit. Matapos ang kanyang Imperial Greens ay inukit sa isang pares ng mga pulsares, kinuha niya sa gitna ng dalawang pulsares at ginawa itong dalawang kwintas. Kabanata 167. Gayunpaman, ang disenyo ng kwintas ay komplikado, kaya ito ay tumagal ng kaunting oras. Sa wakas natapos na ni Master Summers ang kanyang masterpick. Lolo, si Master Summers ang pinakasikat na smith ng Springfield City. Balita ko halos 10 taon na siyang nagretiro. Kung wala kang pakikitungo sa kanya. Sa nakaraan, hindi siya lalabas sa pagre-retiro para dito. Nakangiting sabi ni Harvey. Tama iyan. Para matulungan niya ako, halos kailangan kong magmakaawa sa kanya bago siya magpasya na sumuko, natatawang sabi ni Elder Shear. Lolo, ang dalawang kwintas na ito ay maganda, ngunit ang gitna ng Imperial Greens ay ang pinakamasiglang bahagi. Hindi ito dapat mura. Isa rin itong obra maestra na ginawa ni Master Summers pagkatapos ng mga taon na hindi nagtatrabaho. Mayroong hindi kapani-paniwalang kahalagahan nito. Ibibigay mo na lang ba ito ng walang bayad? Nagpout si Cynthia at mukhang hindi payag. Napakabihirang at mahalaga ang Imperial Green. Sa merkado, ang dalawang kwintas na gawa sa Imperial Green ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,500,000. Ito ay kahit na ang tanging piraso na ginawa ni Master Summers pagkatapos niyang magretiro. Walang katulad na lilito muli sa Springfield City. Ito ay hindi isang bagay na maaari mong ikabit ng isang halaga. Siyempre, dahil nangako na ako kay Richard na bibigyan siya ng isa pagkatapos nitong kinulit, gagawin ko. Tumango si Kuya Shear at sinabi, Lolo, alam kong gusto mo talagang pasalamatan siya sa pagbebenta sa iyo ng Imperial Jade, pero deal is a deal. Sa sandaling magpalitan ng kamay ang Monet at ang mga kalakal, wala kayong utang sa isa't isa. Hindi mo kailangang bigyan siya ng isang bagay na napakahalaga. Giit ni Cynthia. Ano? Interesado ka ba sa mga kwintas na ito? Gusto mo ba sila? Mabilis na nahulaan ni Elder Shear ang naisip ng kanyang apo. Siyempre, kahit sinong babae ay maghahangad ng napakagandang kwintas. Gusto ko rin. Masungit na sabi ni Cynthia. Kung gusto mo sila, pagkatapos ay pumili ng isa sa kanila na isusuot. Ilang araw na lang ay kaarawan mo na. Kunin mo ito bilang regalo sa kaarawan mula sa akin, nakangiting sabi ni Elder Shear. Lahat ng apo ni Elder Shear ay mga lalaki maliban kay Cynthia, kaya mahal na mahal ni Elder Shear ang kanyang nag-iisang apo. Minahal niya ito ng higit pa kay H. Harvey. Paano ako makakapili ng isa? Gusto ko silang dalawa. Gusto ko silang dalawa. Lolo, bakit hindi mo ibigay sa akin silang dalawa? Niyakap ni Cynthia ang mga braso ng kanyang lolo at sinabing si Youthly. Ang dalawang kwintas na ito ay halos pareho, hindi pa ba sapat ang isa? Bakit? Gusto mo pareho? Si Elder Shear ay napaka-curious. Hindi, iba ang Twin Stars of the Sea na ito. Umiling si Cynthia. Kambal na bituin ng dagat. Nalito si Elder Shear. Lolo, hindi mo alam ito, ngunit ang mga kwintas na ito ay tinatawag na mga bituin ng dagat. Ito ay isang pangalan na tinulungan ako ni Master Summers D.A. Ang pula ay tinatawag na Red Star of the Sea. Ang asul ay tinatawag na Blue Star of the Sea. Paliwanag ni Cynthia. So yun pala. Napaka-elegante at makabuluhang pangalan nito,
Natatawang sabi ni Elder Shear. Tama iyan. Ang kambal na bituin ng dagat. Sila ay kambal. Magiging malupit na paghiwalayin sila. Bakit hindi mo ibigay sa akin ang mga bituin na ito? Pakyut na sabi ni Cynthia. Hindi yun magiging posible. Chapter 168. Nangako na ako kay Richard. Paano ko babalikan ang sinabi ko? Ako ang pinuno ng Shears. Kung babalikan ko ang aking mga salita, ako ay magiging isang oging stock. Seryoso. At matigas ang mukha ni Elder Shear. Mahal niya ang kanyang apo. Hinding-hindi niya siya bibiguin kung ito ay anuman, ngunit ito ay may kinalaman sa reputasyon ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang biruin. Iyon. Pero, may gustong sabihin pa si Cynthia, ngunit naputol siya ni Elder Shear. Walang pero. Kung gusto mo, pagkatapos ay pumili ng isa sa kanila. Kung hindi, ibibigay ko na lang silang dalawa kay Richard para hindi na natin paghiwalayin ang kambal, L. Sabi ni Der Shear. Siyempre, gusto ko. Kukuha lang ako ng isa. Mas mabuti na ito kaysa wala. Napilitan itong tanggapin ni Cynthia, kinuha ang pulang bituin ng dagat at hinawakan ito ng mahal. Hindi nagtagal, dumating si Richard sa bahay ng Shears. Dinala siya ng isang gwardya sa hardin, at nakilala ni Richard ang grupo. Elder Shear, kanina pa, nakangiting bati ni Richard kay Benedict. Richard, andito ka na pala. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking asawa. Samantala, itong dalawang ito ay apo ko, si Harvey, at apo, si Cynthia, may magiliw ng ngiti sa labi si Benedict habang nagpapakilala siya. Hello, magalang na bati ni Richard. Medyo nagulat siya sa ganda ni Cynthia. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng sinumang makakalaban ni Iris sa harapang iyon. Please, have a seat, magiliw na sabi ni Phoebe. Napaka-friendly din ni Harvey. Tanging si Cynthia lang ang nakapout habang masama ang tingin kay Richard. Lihim niyang sinisi si Richard sa pagnanakaw ng kanyang Blue Star of the Sea. Pinunasan ni Richard ang ilong. Pakiramdam niya ay hindi ganoon ka-friendly si Cynthia sa kanya, pero hindi niya alam kung bakit. Hindi niya ito isinapuso. Richard, natupad ko na ang ipinangako ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo itong kwintas. Masaya ka ba dito? Ngumiti si Kuya Shear. At ibinigay kay Richard ang asul na bituin ng dagat. Elder Shear, salamat. Ang ganda ng kwintas na ito. I'm very happy with it. Bakas sa mukha ni Richard ang kasiyahan habang nakatingin sa kwintas na nasa kamay. Ang kwintas ay mas maganda pa sa inaakala niya. Parehong hindi nagkakamali ang kulay at ang mga ukit. Walang kahit isang dunges na nakita. Mukha itong cool at marangal. Sobrang bagay kay Iris. Perfect match sila. Siyempre. Ang aking lolo ay gumugol ng maraming pagsisikap upang kumbansihin si Master Summers na ukit. Ikaw ay mapalad. Sabi ni Cynthia na may kasamang panunuya. Napakaasim ng tono niya. Kahit na hindi alam ni Richard kung sino si Master Summers, madali niyang mahulaan na si Master Summers ay isang kamangha-manghang Smith. Kung hindi, walang paraan na makakagawa siya ng isang perpektong obra maestra. Cynthia, huwag kang masungit. Malungkot na tiningnan ni Benedict ang kanyang apo. Hindi natuwa si Cynthia, ngunit hindi siya nang ahas na maging matigas ang ulo sa kanyang lolo. Elder Shear, salamat dito. Kung kailangan mo ng tulong ko sa anumang bagay sa hinaharap, ipaalam lang sa akin. I'll do my best to assist you, Leo. No need to thank me, it's nothing much. Chapter 169. Ngumiti lang si Benedict. Ang Shears ay kabilang sa nangungunang 4 na pamilya sa Springfield. Marami silang how could he have anything. Nakailangan niya ng tulong ni Richard. Kapangyarihan. Kung talagang nakatagpo siya ng isang problema na hindi kayang lutisin ng mga Shears, kung gayon walang paraan na makakatulong pa rin si Richard. Richard, malapit na mag-dinner. Bakit hindi ka tumuloy at kumain ng hapunan? Nakangiting sabi ni Phoebe. No, I don't want to impose.
Palusot ni Richard at handang umalis. Nang bigla niyang sumulyap sa mukha ni Phoebe. Malabo niyang nakikita ang dark energy sa noo ni Phoebe. Malabo ang dark energy. Kung hindi siya gaanong natuto sa medisina, hindi niya ito mapapansin. Richard, ano yun? Nang makitang huminto si Richard sa kanyang paglalakad, si Benedict at ang kanyang pamilya ay nausisa. Elder Shear, patawarin mo ako sa pagiging direkta. May dark aura si Madam Shear sa noo. Ito ay isang masamang palatandaan. She might not have a much longer to live. Sabi ni Richard pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ano? Ang aking lola ay ganap na malusog. Paanong hindi siya magtatagal sa buhay? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Galit na galit si Cynthia. Habang galit na nakatingin kay Richard. Richard, ibinigay ko sa iyo ang kwintas dahil sa kabaitan ng aking puso. Ayos lang kung hindi ka nagpapasalamat, pero minumura mo pa ang asawa ko. You. Recrossing the line. Galit din si Benedict. Madilim ang mukha niya. Ang kanyang asawa at siya ay gumugol ng higit sa 50 taon na magkasama. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Kitang-kita kung gaano siya galit kay Richard sa pagiging bastos niya sa asawa. Nagpipigil na siya nang hindi pumutok on the spot. Elder Shear, huwag mo akong intindihin. I actually know a bit of medicine. Kanina, nasabi ko sa kutis ni Madam Shear na baka nagkaroon siya ng nerve damage dahil sa impeksyon sa utak na. Naparalisa ang kanyang mga binti. Medyo seryoso. Napakalalim na ng ugat ng sakit. Kung hindi mo ito gagamutan, ang kahihinatnan ay magiging malubha. Nagmamadaling paliwanag ni Richard. Isang kargada ng kalokohan. Ang aking asawa ay palaging maayos. Nagkataon lang na may joint siya. Discomfort nitong mga nakaraang araw at nakaupo sa wheelchair para magpahinga. Sinong nagsabi sa'yong paralisado siya? Galit na galit si Benedict. Hindi siya naniwala noong una kay Richard, at talagang sinabi ni Richard na paralisado ang kanyang asawa. Walang paraan para maniwala siya. Hindi yun. Ang pananakit ng kasukasuan ay simula pa lamang. The symptoms will get worse very soon. You have to trust me. Ang pinsala sa nerbiyos na tulad nito ay isang hindi kapani-paniwalang mahirap na gamutin. Dapat mo itong gamutin ng maaga. Kung sisimulan ko siyang gamutin ngayon. Hindi siya isang dalubhasang doktor. Karaniwang hindi siya nag-aalok na tretuhin ang sinuman kung hindi siya 70% tiwala. Gayunpaman, may utang siyang pabor kay Benedict. Kung papayag si Benedict, ituturing niya si Phoebe kahit 60 to 70% confident lang siya. Talagang susubukan niya ang kanyang makakaya. Tumahimik ka. Galit na sabi ni Benedict. Inutusan niya ang guard na nag-escort kay Richard kanina. Nathan, paalisan mo siya. Mr. Wolf, pakiusap. Malamig na sabi ni Nathan. Yun. Fine, since wala kang tiwala sa skills ko. Tapos ayos lang. Gayunpaman, kailangan kitang bigyan ng babala. Hindi maganda ang kalagayan ni Madam Shear. Hindi mo kaya antalahin ang mga bagay. Dapat mong anyayahan ang banal na doktor, si Graham upang tingnan. Ang talino niya talaga. Baka mas matrato pa siya kaysa sa akin. Chapter 170. Labis na nalungkot si Richard, pero dahil may utang siya kay Benedict, nirekomenda pa rin niya si Graham sa kanila. Pagkatapos noon, nagpaalam siya at dinala ang kwintas. Hindi alam ng brat na yan. Ang lugar niya. Galit na galit ako. Pagtingin kay Richard ay umalis, hinampas ni Benedict ang kamay sa desk. Nanlaki ang mata niya sa galit. Ang kanyang magandang impresyon kay Richard ay tuluyang nawala. Benedict, huwag kang magalit. Baka sinusubukan lang maging mabait ang lalaking iyon. Baka wala siyang ibig sabihin na masama, nakangiting pag-aaliw ni Phoebe. Paano niya sinisikap na maging mabait? Malinaw na may masamang intensyon siya. Sa palagay ko siguro naisip niya na paralisado si Lola pagkatapos makita siya sa wheelchair. Kaya naman sinasadya niyang de fuss. Gusto niyang kunin ang pagkakataong mapalapit sa aming pamilya.
Hindi niya alam na nananakit lang siya ng kasukasuan, kaya hindi niya tayo nalinlang. Ngumisi si Cynthia at sinabing, "Oo, posible iyon," tumanggo si Harvey. Pakiramdam na maaaring tama ang kanyang kapatid. Kung tutuusin, isa sila sa 4 na malalaking pamilya ng Springfield City. Nagkaroon sila ng kayamanan at kapangyarihan. Normal lang sa isang karaniwang. Tulad ni Richard na gustong mapalapit sa kanila. Whatever, wag na natin siyang pansinin. Harvey, inimbitahan ko na talaga si Graham na tingnan ang lola mo ngayon. Dapat. Malapit na siya dito. Tulungan mo akong i-welcome siya sa pinto, sabi ni Benedict. Simula nang magkaroon ng pananakit ng kasukasuan ng kanyang asawa, agad niyang hiniling si Graham. Pagkatapos ng mga paggamot kay Graham, ang kanyang asawa ay tila mas mabuti nitong mga nakaraang araw. Ito ang pangalawang follow-up. Elder Shear, hindi na kailangan ng gulo. Nandito na ako, casual na tawa ang narinig. Lumapit si Graham at ang kanyang assistant na may bantay sa likod nila. Ang kanilang manor ay hindi kapani-paniwalang malaki. May kabuuang 3 gate. Si Graham at ang kanyang katulong ay nagmula sa silangang tarangkahan, at hindi nila nakilala si Richard. "Graham, nandito ka pala. Thank you for helping with my wife," nakangiting bati ni Benedict. Habang bumangon para salubungin si Graham. Kabanata 10. Two Halves. Elder Shear, huwag mo nang banggitin. Tungkulin ko ito bilang isang doktor, naglakad pasulong si Graham. After some pleasantries, pareho silang naupo. "Graham, may itatanong ako sa iyo. May panganib bang maparalisa ang aking mga binti?" Sa pag-iisip tungkol sa mga salita ni Richard, hindi napigilan ni Phoebe ang sarili na magtanong ng may pag-aalala. "Haha. Madam Shear, masyado kang nag-aalala. Sa totoo lang, noong una ay nag-aalala ako na may kaunting pamamaga sa utak na nakasiril sa iyong mga ugat. Gayunpaman, mukhang medyo gumaling ka na. Dapat arthritis lang. Walang panganib niyan. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Graham." At aliw. Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Phoebe nang mawala ang kanyang mga alalahanin. Kaya nga, that brat kept on saying na may brain infection daw siya at paralyzed daw siya. Sa tingin ko siya ang may impeksyon. Sabi ni Cynthia na may halong pagtataka. Nang maisip niyang ninakaw ni Richard ang kanyang asul na bituin ng dagat, lalo siyang nagalit. Impeksyon sa utak. Ano? Nag-imbite ka ba ng ibang doktor para gamutin siya? Kumunot ang noo ni Graham, hindi natutuwa dito. Tutal, tinatrato niya si Phoebe ng mga sandaling iyon. Kung talagang kumuha ang mga shears ng ibang doktor upang tumulong, nangangahulugan ito na hindi sila nagtitiwala at iginagalang ang kanyang mga kakayahan.